Ma'am, ask lang po, is it okay po ba not to put the student's activity in the lesson plan? Is it okay din po ba to put the indicator and my strategies that I use in my lesson plan? Hi teachers! Kumusta? Kumusta? Ayan. So, first of all, ano nga ba ang lesson plan? Kapag sinabi nating lesson plan, this is the step-by-step plan for teaching a topic. So, ito yung sunod-sunod na dapat natin gawin para maituro natin kung ano yung lesson natin. And, ito yung teacher's guide. So, ibig sabihin, etong tinatanong po, kung okay lang ba na hindi natin ilagay ang student's activity, dapat po ilagay natin. Ulitin ko, dapat po ilagay natin kahit semi-detailed yan or detailed lesson plan. Kasi nga po, sa lesson plan, ilalagay natin ang lahat ng gagawin natin. Yes po, pwedeng-pwede naman pong ilagay ang indicator. Pero yung mga strategies, kahit hindi na, kasi makikita yon paano ka magturo po. And wait lang po, kung kayo po ay nag-a-apply for Teacher 1 applicant, tanungin nyo muna po yung division office ninyo or kaya mag-attend po kayo ng orientation para alam nyo po kung anong format po ang hinihingi nilang lesson plan. Kasi merong semi-detailed lesson plan, merong detailed lesson plan. And then yung iba, gusto nila may indicator, yung iba kahit wala ng indicators. At para mas well-guided kayo, at syempre gusto ko rin pong sumagot sa mga friend natin, supporters, viewers sa Blue App. Syempre, yan ang mga nagbibigay ng pasweldo sa atin sa views nila. Char. Kidding aside, pero sabi nga po ni Ma'am Jesseline Boco, hello po ma'am, pwede po bang makahingi ng format ng detailed lesson plan po? Thank you so much. At ito pa, kung mapapansin ninyo, hindi po ako pala reply. Aminado, kasi magre-reply ako pag nakakuha na ako talaga ng time. Ayan, pero nababasa ko yung mga ibang, hindi lang ako nakakapag-like agad. Pero yon, maraming humihingi ng copy or ng soft copy ng detailed lesson plan o ng semi-detailed lesson plan. At dahil dyan, isi-share ko nga po sa inyo. So, una sa lahat, pag-usapan muna natin kapag sinabi nating semi-detailed lesson plan and detailed lesson plan. Ano yung pinagkaiba nila? Pag sinabi nating semi-detailed lesson plan, hindi mo na as in detalyeng ginagawa or sinasabi doon sa lesson plan mismo. Anong ibig kong sabihin? Hindi mo na ilalagay yung mga sasabihin pa ng bata or lahat ng sasabihin mo. Like for example, sa semi-detailed lesson plan, ilalagay mo ano talaga yung mismo sasabihin mo, ano yung ipapagawa mo. Pero kapag sa semi-detailed lesson plan, ganito, the teacher will, ganun na lang. Pero kapag detailed lesson plan, ipapakita ninyo kung lahat ng sasabihin ninyo, lahat ng gagawin nyo, as in detalye ang ilalagay ninyo. Tapos, yung sagot ng mga bata, ilalagay nyo rin. Ganun yung detailed lesson plan. So, ito, isi-share ko sa inyo yung ginagamit sa San Fernando DO para sa mga Teacher 1 applicant. So, let's start. So, ito yung example na ginamit. Ito yung ginamit last year and this is perfect. Nakakuha siya ng perfect score sa demo niya and rank 9 siya. All glory to God. So, umpisa na natin yung pinaka-first part, objective. Makikita nyo dyan, may A, B, C, D. Dito ako magbabasa kasi di ko nakikita dyan. Kung mapapansin ninyo, wala nang laman yung content standard and performance standard. Pwede nyo naman pong lagyan yan. Saan makikita yung mga yan? Alam nyo po yung mga exemplar, mga DLP, pwede nyo pong i-search yan sa Google. Masi-search nyo po yan sa Google and copy-paste nyo lang po. Siyempre, depende yan sa topic. Hanapin nyo muna kung ano yung topic nyo po. At ito nga po, yung learning competencies, yan yung sinasabing content ninyo or topic na ituturo ninyo. And then, punta tayo dito sa objectives, letter D. Kayo po ang mag-iisip niyan. Kayo po ang gagawa niyan. Di ba alam niyo naman yung CAP method, yung cognitive, affective, and psychomotor. Mas maganda gamitin nyo yung CAP or CAP. Una yung cognitive, then affective, then psychomotor. Next, punta na tayo sa part 2, which is the content o nilalaman. Ito na yung paksa. Medyo maingay, sorry po. And then after the content, ito na yung mga learning resources. Ilalagay nyo lang dyan kung ano yung mga ginamit ninyo, saan kayo kumuha ng mga ituturo ninyo. Like for example, anong libro, anong website, ano yung mga ginamit ninyo na instructional materials. So, tignan nyo na lang po yan. Next, punta tayo sa part 4, which is the procedure. Ito na yon. Ito na yung mga pamamaraan. Ito na yung flow ng pagtuturo mo. So, let's start with the A, reviewing previous lesson, or kaya sa Tagalog, balik-aral. So, dahil first time mo lang magtuturo, it's okay kahit walang review. Ang gawin mo na dito na magi-start yung preliminary activities mo. Yung you have to greet your students, and then pwede mong ipasok, kumustahin mo sila, attendance check, and especially the classroom rule. Tips ko sa inyo, classroom rules pa lang that makuha nyo na yung attention nila, nakikita pa lang sa inyo paano kayo magsalita, you have to be firm.
pero hindi mukhang strict. Kailangan makita nila yung enthusiasm. So yan, pwede nyo rin pong gayahin yan. Ako, lagi ko 'tong ginagawa simula nung nagturo ako sa public, yung 1, 2, eyes on me. Are you ready? Happy learning! So yun, dito po sa review, kung wala kayong review, pwedeng ibigay nyo lang itong mga ito. Next, punta tayo sa letter B. Okay, establishing a purpose for the lesson. Ibig sabihin, ini-establish mo na, ipinapakita mo na sa kanila kung ano yung lesson mo. At pwede mong ipasok dito yung motivation. Tandaan sa motivation ha, yung parang ini-intro mo pa lang kung ano yung topic ninyo. And dito po, dito nyo nasasabihin kung ano yung topic ninyo at sasabihin ninyo kung ano yung objectives ninyo or layunin ninyo. Again, dito po sa establishing, pwede nyo pong ipasok na dito yung motivation. Dapat, no, makuha nyo yung interest ng mga bata. Interactive agad. Ayan, pwede kayong magpalaro agad. Kaunti lang ha, pero saglit lang. At dito nyo sasabihin, based dun sa motivation ninyo na related sa topic, i-intro nyo. And that's why our lesson for today is this. And ito yung mga objectives natin. And next, letter C, presenting examples or instances of the new lesson. So dito, pwede kayong gumawa ng springboard, may kwento, and then may mga questions na rin dyan. Dito nyo pwedeng ipasok ang mga numeracy and literacy based on your story. Pero ano nga ba itong presenting or pag-uugnay ng mga halimbawa sa inyong aralin? Ang ibig sabihin lang nito, dito na kayo magi start ng lesson ninyo. Ulitin ko, sa presenting, dito na kayo magi start ng lesson ninyo. At syempre, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong gumawa ng kwento dyan, gamit yung games, mga picture, na ini-introduce nyo na yung topic ninyo. At syempre, nandyan na rin yan, nagtuturo ka na rin. Pero tandaan, kapag ikaw nagtuturo, hindi pwedeng spoon feeding, hindi pwedeng ikaw na lang na ikaw nagsasalita or teacher-centered. Kailangan interactive. Ako ang sikreto ko, pag ako nagsalita, kailangan may tanong ako sa mga bata para interactive. And next, punta tayo sa discussing new concept and practicing new skills number 1. So, parehas lang ang discussing 1 and 2. Pero ano pinagkaiba nila? Bakit may 1 and 2? By the way, sa DO namin, pwede na yung letter D na lang yung gawin namin at wala nang gagawin na letter E or yung okay lang na skills number 1 na lang ang gawin namin kahit wala nang skills number 2. Dito sa DO San Fernando, kapag ikaw ay mag-demo, pasensya na po, maingay. Pero ito nga yung natutunan ko dun sa aming head teacher. Ang sabi niya, kaya nga may D1 and D2, I mean skills 1 and skills number 2. Halimbawa, kung dito ang ginagawa nila ay magsusulat or bibilog, mag-encircle, dun sa skills number 2, iba naman dapat yung gagawin nilang skill. Halimbawa, doon na i-act na nila. So, yun lang. Yun yung pinagkaiba ng skills 1 and skills 2. Iba dapat yung skills na magawa nila. So, yun. Punta tayo ulit nga dito sa discussing new concept and practicing new skill. Pwede nyong gawin ito continuation lang ng lesson. Pero dito, dapat may ina-apply na yung bata na natutunan nila. Pwede na dito kayong may mga pa-activity rin na base, again, sa lesson ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ka pwedeng laging nagsasalita. Pwede kang nagtuturo, pero tinatanong mo rin sila. At yun nga, kung mapapansin ninyo, blanco na yung letter E natin or skills number 2. Kasi okay lang kahit wala na yan. Pero, depende sa DO. Pwede naman po kayong maglagay ng skills number 2 na sa lesson ninyo, another kind of skills ang gagawin nila. Kung kanina nga sabi ko, bumilog sila, nag-underline. Sa skills number 2, pwede naman silang mag-sorting, mag-analyzing. Yun lang. Next, punta tayo sa letter F, developing mastery. Ito yung sinasabi ko, hindi pwedeng hindi mo ilagay yung mga students activity or group activity. Isa sa mga tips ko sa inyo, kailangan differentiated instruction tayo. So, sabi nga, 'di ba, dun sa indicators, kailangan binabase mo kung saan ang galing nila, genders nila, race nila, age nila, background nila. So, dapat differentiated activity talaga tayo. Kung may mga magagaling sumayaw, magagaling kumanta, magagaling magsulat, tumula, magbasa, ayan. I-by group nyo sila. So, hindi lang naman by their skill. Pwede din naman kung saan sila, eto pinakamagagaling, eto medyo sa gitna, eto sobrang mga magagaling. Pwede nyo silang igrupo sa ganon. So, depende yan sa inyo kung anong klaseng approach ang gusto ninyo. At dahil hanggang 10 minutes lang to, let's have part 2. At yun lamang po. Hindi yun lamang po, may part 2 nga tayo. God bless. Follow nyo po ito. Punta po kayo sa pin post. Pindutin nyo po itong link na ito para sa mga nagtatanong ng soft copy.